Ewan ko ba kung bakit sobrang takaw ko kumain ng gulay. Kahit anong klaseng luto kasi para sa akin ay puro masarap. Kaya naman, tara, agad-agad ko na nga binuksan itong mahiwaga kong ref. Bali, kinuha ko nga pala dito yung atay at chicken breast para kahit papano naman may sahog na konti na karne yung lulutuin nating chapsoy. Tapos medyo napansin ko, medyo marami-rami pa ang laman ng loob ng rep ko. Mapapasana all ka na lang talaga. Tapos kinuha ko na nga rin pala dito yung mga gulay tulad ng patatas, red bell pepper, repolyo, carrots at itong Baguio beans. At syempre dahil medyo mahilig tayo sa sili, kaya kinuha ko na rin itong siling green haba. Tapos kumuha na nga rin pala ako dito ng bawang at sibuyas para sa panggisa natin. Magtatatlong araw na nga din pala itong sipon ko gawa nung umulan nung nakaraang araw. Dahil nga nagpalit na ng klima dito sa Saudi kaya hindi na taglamig at ngayon ay tag-init na naman. Tapos ang hirap-hirap pa kapag nagkasakit ka dito, lalo na kapag malayo ka pa sa mga pamilya mo. Dahil kahit masama ang pakiramdam mo, kailangan mo pa rin pumasok sa trabaho. Dahil ang iisipin mo nga malaking panghihinayang ang isang buong araw na hindi mo papasukan. Kaya no choice, kahit masama ang pakiramdam, kailangan pilitin ang sarili para lang makapasok. Syempre OFW tayo kaya parang manhid na yung buong katawan natin. Syempre hindi ko nilalahat, siguro may ilan-ilan lang. Kaya kung ikaw OFW kagaya ko, wag mong papabayaan sarili mo. Dahil yung trabaho nandyan lang yan, yung buong katawan natin kailangan din natin ipahinga paminsan-minsan. Dahil hindi naman tayo robot, kung yung bakal nga ay kinakalawang, tao pa kaya. Pero kung yung katawan mo nga parang robot, hindi na nakakaramdam ng pagod, depende na sa iyo yan. Dahil ang buhay natin ay iisa lang, hindi ka naman siguro pusa para umabot pa ng 9 na buhay. Kaya minsan kailangan natin mahalin ang sarili natin at huwag natin abusuhin. Dahil kung mag-isa ka lang inaasahan ng buong pamilya mo at buong barangay, huwag kang magpapakabayani para sa kanila na para kang superhero. Charot lang, kailangan mo rin magtira para sa sarili mo. Dahil minsan hindi lahat ng panahon at oras ay malakas tayo. Minsan nanghihina rin tayo lalo na kapag walang pera. Syempre una talagang pangangailangan ng tao ay ang pera. Paano ka makakabili ng pang chapsoy mo kung wala kang pera? O diba partida na yan, masama na ang pakiramdam pero voice over pa rin. Ganun talaga ang buhay, parang weather lang yan. Kumbaga sa Tagalog ay panapanahon lang yan. Parang nasobrahan naman ata ang kakakwento ko sa inyo. Kaya naman tara, simulan na natin ang paggagayat dito sa mga gulay. Anyways guys, ito nga pala yung mga isasahog ko para sa chapsoy. Bali nabalatan ko na nga rin pala yung patatas at carrots kanina. Tapos nahimay ko na rin yung cauliflower at tinatanggalan ko na lang ng buto itong red bell pepper. Pa-slice nga lang din pala yung paghiwa ko dyan sa red bell pepper. Tapos asikasuhin na rin natin itong atay ng manok. Masarap naman talaga sa chapsoy kapag may kunting karne. Kaya ayan, tinadtad ko na ang atay. Tapos huhugasan ko na rin itong cauliflower. Itong chicken breast nga ay frozen na frozen pa at hindi ko na ibinabad sa tubig. Kaya ayan, hiniwa ko na agad. Pagkatapos ko nga pala mahiwa lahat ng mga gulay, ito at magsasalang na tayo dito ng kaldero para makapag-isa na. Bali inuna ko na nga rin pala ang paglagay dito sa sibuyas. Tapos isusunod ko naman itong bawang. Ginisa-gisa ko nga lang pala yan hanggang sa lumabas yung aroma niya. Tapos nung medyo mabango-bango na ay inilagay ko na rin itong chicken breast. At nung medyo malambot na nga yung chicken breast ay inilagay ko na rin yung atay ng manok. Tapos ginisa-gisa ko nga lang din pala ng bahagya hanggang sa maluto. Tapos maglalagay ako dito ng 1,000 pieces ng pamintang durog. Wow, binilang yan. Inihuli ko na nga rin pala ang paglagay dito sa red bell pepper, pero kung gusto nyo ipagsabay ay okay lang din naman. Pagkatapos ko nga pala mag-isa ay isasalin ko muna yan sa lagayan para hindi lang madurog yung atay ng manok. Tapos gigisahin ko na rin itong mga gulay, pero hindi ko alam kung paano ang way nyo sa pagluluto ng chapsoy. Basta sa akin kung ano yung nakita nyo ay ganyan ako magluto, pero kung hindi ganito ang way nyo sa pagluluto ay okay lang din naman, no issue. Inilagay ko na nga rin pala yung cauliflower. Sayang nga lang din at hindi ako nakabili ng broccoli. Tapos naghalo rin ako dito ng cornstarch para maging slurry, yung parang maging malapot ba. Tapos yung ginisa natin na karne kanina ay ilalagay na natin ito. Hinati ko na nga rin pala yung siling green haba para medyo maanghang naman. Maglalagay na nga rin pala ako dito ng mga pampalasa tulad nitong oyster sauce. Tansya-tansya nga lang din pala ang paglagay ko dyan, pero kapag kulang pwede naman tayo magdagdag. Naglagay nga rin pala ako dito ng patis at yung magpapalapot sa chapsoy natin. Syempre titimplahan ko pa yan ang paborito kong magic sarap. Baka naman fast forward nga, pagkalipas ng 10 minuto luto na yung chapsoy natin. Kaya naman ano pa bang aantayin natin ay di magsandok na tayo dito ng kanin. So ayun mga guys, tara kain muna tayo. Natapos na naman ang luto serye natin sa simpleng ulam for today's video. So ayun guys, isusubo ko muna ito, baka masubo pa ng iba. Charot lang. Bago nga pala matapos itong mini vlog natin, paki-like, share, comment naman kung nagustuhan mo ang video na to para malaman ko kung saan na ito banda nakakarating. So ayun guys, hanggang dito na lang ang mini vlog natin. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye!